pagtulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na iyong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Noong hindi ko pa na ipahahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman, ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis na dagling na tuyo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin ang aking nagawang mga pagsalangsang, di ko inilihim. Pinagpasyahan kong ang lahat ng ito sa iyo'y idaing, at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan, Kabanatang 1, Talatang 9, kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito, at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan, sapagkat siya'y tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay namatay para sa amin, noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo. Galasya 1:3-5. Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at sa ating Panginoong Hesukristo, na nagbigay ng kanyang sarili dahil sa ating mga kasalanan
upang tayo'y kanyang mailigtas mula sa kasalukuyang masamang kapanahunan, ayon sa kalooban ng ating Diyos at Ama. Sumakanya ang kaluwalhatian magpakailanman. Amen. Ibinigay ng Ama at ibinigay ang sarili. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kung kaya't ibinigay niya sa atin ang kanyang tanging anak, ang ating Panginoong Hesukristo. Dahil sa gayon ding pag-ibig ay ibinigay ng Panginoong Hesukristo ang kanyang sarili upang iligtas tayo sa kasalanan. Hinubad niya ang kanyang pagkadiyos, nagkatawang tao at ganap na sumunod sa Ama hanggang kamatayan sa krus. Sinabi ng Panginoon, minamahal ako ng Ama, sapagkat ibinibigay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Walang nag-aalis nito sa akin, kundi kusa kong ibinibigay. May kapangyarihan akong ibigay ito at may kapangyarihan akong kunin itong muli. Tinanggap ko ang utos na ito mula sa aking Ama. Awit 135 hanggang 9. Ako'y naghihintay sa Panginoon, naghihintay ang aking kaluluwa, at sa kanyang salita ako ay umaasa. Sa Panginoon ay naghihintay ang aking kaluluwa, higit pa kaysa bantay sa umaga, tunay na higit pa kaysa bantay sa umaga. O Israel, umasa ka sa Panginoon, sapagkat sa Panginoon ay may tapat na pagmamahal at sa Kanya ay may saganang katubusan. Ang Israel ay tutubusin niya mula sa lahat niyang pagkakasala. Saganang katubusan. Sa Panginoong Diyos ay may tapat na pagmamahal at saganang katubusan. Ibinigay niya ang kanyang anak na handog na pantubos sa kasalanan ng sanlibutan. Ang anak ay ipinanganak at pinanganlang Jesus dahil siya ang Panginoon na nagliligtas sa kasalanan. Siya ay naparito upang tayo ay magkaroon ng buhay at ng kasaganaan nito. Siya na namatay para sa ating kasalanan at muling binuhay ng Ama ay nananahan ngayon sa atin, kaya't ang kanyang buhay ay nasa atin. Tito 2:11 hanggang 14. Nagpakita ang biyaya ng Diyos na nagdadala ng kaligtasan sa lahat ng tao, na nagtuturo sa atin na matapos itakwil ang kasamaan at mga makamundong pagdanasa, ay dapat tayong mamuhay ng may katinuan, matuwid at banal sa kasalukuyang panahon, habang hinihintay natin ang banal na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo. Siya ang nagbigay ng kanyang sarili alang-alang sa atin upang tayo'y matubos niya sa lahat ng mga kasamaan at pakalinisin para sa kanyang sarili ang sambayanang pag-aari niya na masigasig sa mabubuting gawa. Tinubos sa lahat ng kasamaan. Ang Panginoong Hesukristo ang ating dakilang Diyos at tagapagligtas. Dahil sa kanyang dakilang pag-ibig ay ibinigay niya ang kanyang sarili upang tubusin tayo sa lahat ng kasamaan at linisin para sa kanyang sarili tayo na sambayanang pag-aari niya. Layunin niya na tayo ay pakabanalin at iharap sa kanyang sarili na isang maluwalhating iglesia na walang batik o kulubot o anumang gayong bagay, kundi banal at walang dungis. Mateo 20:25 hanggang 28. Tinawag sila ni Jesus at sinabi sa kanila, "Alam ninyo na ang mga pinuno ng mga hentil ay nangingibabaw na Panginoon sa kanila, at ang mga dakila sa kanila ay gumagamit ng kapangyarihan sa kanila. Hindi maaaring magkagayon sa inyo, kundi ang sino man sa inyo na nagdanais maging dakila ay kailangang maging lingkod ninyo.
At sino man sa inyo na nagdanais na maging una, ay kailangang maging alipin ninyo, kung paanong ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod, at upang ibigay ang kanyang buhay na pantubos sa marami. Buhay na pantubos. Ang ibinigay ng Panginoong Hesus ay ang sarili niyang buhay upang tayo ay tubusin sa lahat ng ating kasalanan. Tayo ay tinubos hindi ng mga bagay na nasisira tulad ng pilak o ginto, kundi ng mahal na dugo ni Kristo, ang kordero ng Diyos na walang kapintasan at walang dungis. Siya ay itinalaga na ng una bago itinatag ang sanlibutan at inihayag sa mga huling panahon sa atin. Sa pamamagitan niya ay nanampalataya tayo sa Diyos na bumuhay sa Kanya mula sa mga patay at nagbigay sa Kanya ng kaluwalhatian, kaya't ang ating pag-asa ay nasa Diyos. Ipinanganak tayong muli hindi ng binhing nasisira, kundi ng walang kasiraan, ang buhay at nananatiling salita ng Diyos. Ibinigay ni Jesus ang kanyang sarili. Napakadakila at kamangha-mangha ang ginawa ng Panginoong Hesus sa atin. Ibinigay niya ang kanyang sarili na pantubos sa atin sa lahat ng ating kasalanan. Napakadakila ng pag-ibig niya, kaya't inialay niya ang kanyang sariling buhay para sa atin. Siya na namatay at ngayon ay buhay ay ibinigay ng Ama sa atin. Nang siya ay ating sampalatayaan at tanggapin, siya ay nagsimulang manahan sa atin sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, sinabi mo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin, siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Hesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus na matay inilibing, binuhay na muli at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan ka at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat Ama, salamat dahil kay Kristo. Kami ngayon ay nakapamumuhay kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen.